Amen. Tunay po na tapat ang ating Panginoon. Amen. It's a privilege po na maatasan ng ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe this morning. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible, 2 Corinthians chapter number 5. Amen. Salamat po sa mga bisita kasama natin this morning. Kagalakan namin na kayo makasama sa aming panambahan. 2 Corinthians chapter 5. We'll read several verses from verse number 14 hanggang verse number 21. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. Basahin po natin ito responsibly. I'm gonna read verse number 14. You'll read verse number 15. Are you there? Amen? Amen. Sabi po ng Bible sa verse number 14, "For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead." Verse 15. "Wherefore, henceforth know we no man that after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Tayo po saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa privilege binigay niyo po sa amin to learn from your word. Gamitin niyo po, Panginoon, ang mga talatang aming binasa to change the hearts of your people, to challenge and to encourage them. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagkilos sa aming buhay, O Holy Spirit of God. Kayo po ang mangusap, magligtas po kayong mga kaluluwa, at mag-encourage po kayo ng mga mananampalataya. Patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala. Mahal po namin kayo. Ito po'y dalahin ko sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you po. You may be seated. Now, gusto ko pong pansinin natin yung sinabi dito sa verse number 19, to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Meron pong pinagkatiwala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. I want to speak on this subject, the word of reconciliation. The word of reconciliation. God has a message from His heart this morning that we need to take care of. Ito po'y mensahe ng Panginoon, ito'y instruction ng Panginoon na binigay niya sa bawat mananampalataya. Now, what does it mean to reconcile? Ano po ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Anong ibig niyang sabihin? To reconcile is to change from friends, from enemies to friends. Yung ikaw ay may kaaway at paano kayo magkakasundo? It is restoring harmony between two people na alam natin magkaiba ng ideas. And sometimes, minsan, mayroong mga personality clashes na dapat ay maayos. At alam natin na ito rin ay reconciliation sa Panginoon. Now, dapat nating tanggapin kung ano ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya po sa church, meron tayong King James Bible. Katulad ngayong umagang ito, pinag-aaralan natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Makikita natin, bilang isang mananampalataya, we have a job to do. Merong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin at napakahalaga niyan. Binanggit niyan sa verse number 18. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself
by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now, hindi lamang po ito binigay ng Panginoon para malaman natin, kung hindi binigay ito ng Diyos para ito'y ating gampanan. Kaya yung pagpunta sa church, hindi lang ikaw uupo dyan at yung maging knowledgeable ka, marami ka ng alam, ang sunod dyan, anong dapat mong gawin? Kaya mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. This is for our better understanding of why Jesus came. Bakit ba siya naparito? At bakit ganito ang instruction ng Panginoon? We have the word of reconciliation. Now, He came for this cause. Ang Panginoon ay naparito dahil sa kadahilanang ito ang Kanyang gagawin. And we should not take for granted why He came. Katulad na sinabi sa Luke chapter 19, verse number 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Now, kung meron tayong dapat gagawin, at itong pinapagawa ng Panginoon, ano yung dapat nating gagampanan? Tatlong bagay po. 3 job descriptions of reconciliation. 3 job descriptions of reconciliation. Number 1, reconciliation of the unsaved to God. Reconciliation of the unsaved to God. Napakahalaga na dapat ang isang unsaved, ang isang unbeliever, marahil conscious siya patungkol sa Panginoon, pero wala pa siyang totoong relasyon sa Diyos. Kaya mahalaga na maunawaan natin yung responsibility na binigay ng Diyos sa Kanyang anak. Now, tinan niyo po, Romans chapter 5. Romans chapter number 5, verse number 8. Sabi ng Bible, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Panginoon ay namatay para sa mga makasalanan. Verse 9, Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Now, verse number 10, For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Now, makikita natin yung better understanding bakit ang Panginoon talaga ay naparito. Siya ay naparito dahil maraming unsaved. At sa lahat ng mga makasalanan, tayo ay napapahamak patungong impyerno. Kaya nga napakahalaga ng responsibility na iniatang ng Diyos sa bawat mananampalataya. Yan po ang tinatawag na pag-aakay ng kaluluwa. It's about sharing the gospel. It's about going out and doing the soul winning. That's why soul winning is the main thing. Hindi pwedeng babalewalain ang pag-aakay ng kaluluwa. Because Jesus came for this very thing. He died for this very thing. He was buried for this very thing. And He rose again the third day for this very thing. Ano yung very thing na yon? The main thing, which is soul winning. Kahit ang Panginoon nandun na sa cross, yung dalawang kasama niya, mayroon pang isang naligtas. Why? Dahil mahalaga ang pag-aakay ng kaluluwa.
Walang sinisino ang Diyos. Red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Sabi ng Bible sa John chapter 3, verse number 16. For God so loved the world. Kapag sinabi ng Panginoon, the world is talking to all of us. Wala siyang itinangi na yun lang ang maliligtas. Kung hindi lahat ay binigyan niya ng pagkakataon na maligtas. Kaya mahalaga ang responsibilidad ng isang mananampalataya na maibahagi niya sa iba ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naririto. It is our personal testimony that we are sinners saved by grace. I'm a sinner and I need a Savior and His name is Jesus Christ. Walang ibang persona na binigay ang Diyos sa atin para tayo maligtas maliban sa Panginoong Jesucristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Tayo po'y makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 6, verse number 23, for the wages of sin is death. Paano tayo makakaiwas doon? Ang kamatayan na to ay yung spiritual na kamatayan, hindi physical death. All of us can experience physical death. Pwede tayo mamatay. Pero yung spiritual death, yung pagkahiwalay sa Diyos, yun ang pinakamasaklap. Can you imagine kung paano tayo dinescribe ng Panginoon? We are the enemies of God. At paano tayo ma-reconcile? If not because of the Lord Jesus Christ, if not because of that somebody who bled and died on the cross of Calvary, and I can imagine the crown of thorns na nilagay sa Panginoon, yung hinagupit sa Panginoon, yung cat o' nine tails, na kapag dumidikit yun sa kalamnan ng Panginoon, ay hinihigit nila. That's why He was lacerated. Punit-punit ang katawan ng Panginoon while He was on the cross. He was bleeding. At yung banal na dugo ng Diyos, the precious blood of the Lord Jesus Christ was shed on the cross. Para sa iyo at para sa akin. Tayo ang dapat mapahamak sa impyerno. Pero sabi ng Panginoon, meron akong tagapagligtas. Walang iba kung hindi ang Panginoong Kristo. At kung ikaw ay tatanggi, mapapahamak ka sa impyerno. At salamat, merong salita ng Diyos at merong mangangaral na nagbabahagi sa atin ano ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Walang ibang ipinangaral ang simbahan na ito. For 47 long years, this church has been preaching the gospel that only Jesus saves. Hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa simbahan, hindi sa pagkakaroon ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng bautismo, hindi sa pamamagitan ng 10 utos, kung hindi sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, nilibing at nabuhay na muli after 3 days. Doon tayo naligtas. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. How dreadful pag ang isang tao ay namatay at walang katiyakan ng langit, doon papunta sa impyerno. Ang sabi ng Bible sa Mark chapter 9, there are worms that dieth not, and fire that can never be quenched. Apoy na hindi mamamatay. And we will be there forever and ever and ever without Christ. Can you imagine how miserable yung kakahinatnan ng iyong mahal sa buhay, ng iyong mga kapitbahay, ng iyong kaibigan, kung meron kang kilala na hindi pa niya napapakinggan ang Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo, they will perish in hell. Forever and ever and ever. Kaya nga ang tanong, where will you spend your eternity? Ang buhay natin dito, pansamantala lang. Yung kabataan, parang walang kamatayan. Pero pag umidad ka na ng 50, 60, sabi mo, parang malapit na ako dun . No, naaalarma ka, di ba?
At mauunawaan mo talaga na maiksi lang ang buhay. At doon sa maiksing buhay na yon, there's life after death. Dahil yung mayaman at si Lazarus, nung sila'y namatay, isang mayaman, isang mahirap namatay, parehas namatay eh. Nakakalungkot lang yung mayaman, sabi ng Bible, and in hell, he lift up his eyes, being in torments. Can you imagine yung consciousness ng tao? Kung dito naghihirap ka na, nasa ospital pa, nasa deathbed, tapos unsaved. Kaya gagawin natin yung paraan para yung mga kakilala natin, mahal natin sa buhay, at kahit sino makita natin, maibahagi natin ang salita ng Diyos because they need to be reconciled to God. Can you imagine pag unsaved ka? Yung consideration ng Panginoon sa'yo, enemy! Kaaway! So paano magkakasundo yan kung hindi lang dahil sa Panginoong Kristo? Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse number 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi sa pamagitan ng simbahan, kundi sabi niya, ako ang daan, ako. Hindi ang aking simbahan. Ang sabi niya, ako ang daan. Ang buhay at ang katotohanan. Kaya nga po tayong mga Baptist, abala, na i-point natin ang tao sa Panginoon. We preach not ourselves, but Christ Jesus, our Lord and Savior. Tinuturo natin sila sa Panginoon, sama kayo sa amin. May panambahan kami para sa Panginoon. Meron kami ibabahagi sa inyo, simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Makita siguro ng mga bisita natin kung paano yung mga soul winners ay agresibo. Yung mga, maybe kapitbahay, maybe katrabaho mo, maybe kung saan ka nakita, pero namilit sila na ikaw ay makadalo sa Christian Bible Baptist Church for you to be able to understand ano yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Isang makasalanan. At bilang makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. Ang paraan ng Diyos ng kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. Sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You are just one call away. Kaya nga po kami ay nag-iimbita sa inyo na kayo rin po ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pare-parehas lang po tayo ng kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ang nakakatuwa lang na unawaan na namin ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan at kung paano namin ito tinanggap ng walang bayad ay ganun din namin ibinabahagi sa inyo ng walang bayad para sa aming mga bisita this morning. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang sariling tagapagligtas. Hindi po ino-offer sa inyo ang aming simbahan kung hindi ang persona ng Panginoong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Hindi lang siya para sa amin, kundi para sa ating lahat. Inoffer ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa sangkatauhan. That's why this morning, kung hindi mo patiyak ang langit, you better be sure of heaven. Dahil yan po ang ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa Christian Bible Baptist Church to be reconciled to God. Tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Panginoon. Kaya nga yung trabaho natin na parati sinasabi ng ating pastor, let's go soul winning. Soul winning is the main thing and we'll keep it that way. Bakit po? Dahil yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naparito. Dito sa ating church, we are encouraging our members to be soul winners. Aggressive soul winners. Confrontational soul winners. Door knocking. Ako po, namimigay po kami ng libreng babasahin. Kami po ay taga-Christian Bible Baptist Church. Nais po sana namin magbahagi ng salita ng Diyos. Pwede ko po bang ma-share sa inyo ito? Ano ba yan? Patungkol po sa katiyakan ng langit. Paano isang taong katulad natin makakatiyak? Ay, tsaka na lang. Opo, simple lang po ito. Habang nagsasalita ka doon, na ibabahagi mo na ang gospel. Saglit lang po ng time nyo. 5-10 minutes, share ko lang po sa inyo to. May pupuntahan ako, tamang-tama, doon din po ako papunta. Hindi, dito pala, tama, dito rin pala ako.
Lahat ginagawa mo ng paraan eh. Pinupuntahan natin sa ating area, sinusundo pa natin, hinahatid pa natin. Gagawin mo lahat para lang siya makakilala sa Panginoon. Nawa ay nakita ng mga bisita natin yung kahalagahan ng reconciliation ng isang tao sa Diyos. Dahil ano ang buhay natin kung masaya tayo, kumikita tayo ng pera, may trabaho tayo, may maganda tayong bahay, pero ang relationship natin sa Diyos ay wala. Yun po ang layunin, bakit kayo naimbitahan? For you to have a personal relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Job description of reconciliation of the unsaved to God. Number 2, the reconciliation of the Christian to God. Reconciliation of the Christian to God. Ang isang anak ng Diyos, naligtas, anak na ng Diyos, hindi po natatapos doon ang buhay. Akala natin kapag tumanggap na sa Panginoon, okay na, sa langit na ako pupunta. Hindi po. Nagkakaroon tayo ng problema sa Panginoon. At dahil nagkakaroon tayo ng problema sa Panginoon, God gave us this ministry para mas maunawaan natin gaano kahalaga kung bakit ang Panginoon ay naparito. Tingnan niyo po, Galatians. Galatians chapter 6, verse number 1. Sabi ng Bible, brethren, if a man be overtaken in a fault. We have brethren na sila po ay nagkakamali. Meron tayong mga kapatiran na sila ay nanghihina. Meron tayong mga kapatiran na sila ay nagbabackslide. Meron tayong mga kapatiran na tumatalikod sa Panginoon. Now, sabi ng Bible, brethren, if a man be overtaken in a fault. Ano po yung next phrase dyan? Ye which are spiritual. That's a strong statement na sinabi ng Panginoon sa atin, ye that are spiritual. Now, God is giving us this responsibility to help a fallen brother get back to God. Yung ikaw ay maging encouragement. Hindi lang po puro soul winning. Mahalaga ang soul winning, pero mahalaga din bilang miyembro ng simbahan na ito na marami na tayong kilala na dumadalo ng ating church and yet magkaroon tayo ng idea to make a follow-up para sila'y makabalik sa Panginoon. To help a fallen brother get back to God. Now, sabi ng Panginoon, ye that are spiritual. That's a strong statement. That's why as a member of this church, we need to take good care of our spiritual condition. Kamusta ang level ng Christianity mo ngayon? Kamusta yung spiritual condition mo? Mainit ba o malamig? Pagka malamig na, parang bangkay na yan. Dapat mainit. Mainit sa pananampalataya. Kaya mahalaga ang feeding ng Word of God. Don't expect na magiging mainit ka sa Panginoon kung hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos. Kahit nasa church ka pa, kung ikaw naman ay tulog, wala rin. Kaya gisingin mo ang iyong sarili, help yourself, I need the feeding of the Word of God. Meron bang pumunta sa isang fine dining restaurant na inaantok? Nagbiyahe ka ng pagkalayo-layo, dinayo pa namin tong lugar na to kasi ang sarap ng pagkain dito. At nung kumakain ka na, tulog ka. Na-miss mo yung masasarap na pagkain. Help yourself
We need to feed ourselves with the Word of God. Kaya nga yung decision natin sa ating sarili, na minsan gusto natin magsimba, minsan ayaw natin magsimba, tulungan natin ang ating sarili. At dapat magsisimba ako, pupunta ako doon. Paghahandaan ko yan, ang pag-attend ng church. Because I need to feed myself with the Word of God. I need the preaching of the Word of God. I need my pastor kung ano yung instruction niya para sa amin bilang miyembro ng Christian Bible Baptist Church. Yung feeding ng Word of God, napakahalaga sa atin. Kaya nga kung sinabi ng Panginoon, ye which are spiritual, we need to be prayerful. And we need to serve God faithfully. Personal po ito. Personal. Para sa bawat isa sa atin. Kasi sabi niya, ye which are spiritual. Pag tinanong ka ng Panginoon, spiritual ka ba ngayon? Panginoon, karnal po ako. Galing ako dun sa disco, Panginoon. Galing ako dun sa sayawan, Panginoon. Panginoon, ako, amoy sigarilyo ako, Panginoon. Huwag muna ako, Panginoon. Ye which are spiritual. Panginoon, may hangover ako, nakainom ako, Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, ye which are spiritual, keep a good spiritual standing for us to be able to encourage other members, other brethren to come back to God. Balik tayo sa Panginoon. Ibalik natin yung pananalangin sa Panginoon. Ibalik natin yung paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sabi niya, ye which are spiritual, restore such an one. Mira, ganun? Aayusin mo yung sarili mo para lang sa isa? Do you have somebody on your mind? Maybe you have a family na inisip mo. You have relatives, loved ones. Isa lang. Meron ka ba naisip na gusto mong bumalik sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, ye which are spiritual, restore such an one. Habang tumatagal na uunawaan natin yung responsibility natin bilang mananampalataya na hindi pala basta lang ako Kristiyano, hindi lang basta ako na saved, hindi lang ako basta lang miyembro ng Christian Bible Baptist Church dahil mahalaga yung instruction ng Panginoon. Restore such an one. Ito po ay continuous na responsibility natin. Kasi parating may nanghihina. Ito po'y proseso ng Diyos para sa atin. Kailangan natin ng patience for that somebody. Pagka tayo ay nag-minister, hindi pwede dyan yung isang linggo lang, yung isang buwan lang, ilang taon na eh. Okay lang yan, just keep on. Yung nawawalan ka na ng silp na, sabi mo parang ayoko na rin. Kung sila, ayaw nila, ayoko na rin. Hindi ganoon ang Kristiyano. Kahit ikaw na lang ang isa sa iyong pamilya na nagpapatuloy, keep on! Keep on! Dahil pag ginawa mo yan, makikita mo yung principle na tinuturo ng Panginoon. You can restore such an one. Hindi pa tapos ang Panginoon doon. Sabi niya, restore such an one in the spirit of meekness. In the spirit of meekness. Ito po ay controlled spirit. Not resulting to violent actions. Tayo na spiritual, meron tayong nakita ang mali, pinalo mo yung ulo, ikaw talaga. Walang meekness. Dapat, yung pagdikit, ikaw talaga, ha? Yung galit ka na, ibabagsak mo na, pero dinahandahan mo. Alam niyo po, yan ay character ng Panginoon. That's why when He was mocked and ridiculed, He opened not His mouth. Wala siyang spirito ng pagganti, gagantihan kita, may oras ka rin. Hindi ganoon ang Kristiyano.
Yung spirit ng meekness sa Panginoong Kristo yan. Yun ang gayahin natin. Mahirap para sa atin, pero pwede natin gayahin sa biyaya ng Diyos. Ma-restore lang natin yung ating kapwa. Kaya hindi mo sasabihin sa bagong dating, o ba't nandito ka? Anong nangyari? Nilagnat ka ba? Kaya ka nag-church? Anong meron? Siguro birthday mo ngayon. Ganun ba? Hindi po eh. Kaya nga may kanta tayo, di ba? Welcome to CBBC. It's the church where you belong. You belong in this church. That's why you are welcome to come and attend. Yung spirit of meekness, napakahalaga po niyan. Jesus showed it to us so we can apply it in our lives. Hindi po tayo nagko-compromise. Kapag mali, mali. Ang prinsipyo ng Biblia ang ating sinusunod. Hindi tayo yung hindi ka nagagalit. Ang galit po, emotion yan eh. Ibig sabihin, huwag ka magalit kasi bawal yan. Normal po sa ating magalit. Ang hindi normal, yung galit ka na maghapon, na lumubog na yung araw, kinabukasan, galit ka pa rin, huwag kang titingin sa akin, galit ako sa'yo. Hindi yung Kristiyano. Hindi yun mananampalataya. Malayo ang Espiritu ng Panginoon sa'yo. This is the Bible. This is the Word of God. Napakahalaga ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Na tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maggumawa ng desisyon para sa atin bilang mananampalataya. May personal po tayong desisyon na gagawin. Ito'y personal counsel ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung spirit of meekness, sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang taas na level ng pag-iisip, ng puso, yung concern, yung pagmamahal, para sabihin ng Panginoong Kristo yun sa bawat isa sa atin, Father, forgive them, for they know not what they do. In the spirit of meekness. Hindi lamang po yun, sabi doon, considering thyself. Considering thyself. That's why we need to be very cautious. Kasi pwedeng tayo rin, ganun. Punta ka sa area, may problema, dali lang po yan. Pray lang kayo, pray lang. Nung ikaw na may problema, anong gagawin ko? Di ba sabi mo, pray lang? That's why we need to be very cautious. It's only by the grace of God. Biyaya ng Diyos. Kaya ano ang gagawin natin bilang miyembro sa ating kapwa? Let's keep on encouraging others. Mas maraming encouragement ang kailangan because a lot of us are discouraged, wanting to stop, wanting to quit serving God, wanting not to attend church services. That's why every one of us needs an encouragement. Just a simple smile is an encouragement. Kaya ang ating pastor ilang beses tumatayo sa likod ng pulpit, sinasabi, are you happy this morning? Are you happy? Masaya pa ba kayo tinanong niya kami nung Saturday, masaya ba kayo? Amen, amen. Ang next question niya, bakit kayo malungkot? Ba't di kayo nakangiti? Realization yun sa bawat isa sa atin. Teka, dapat masaya ako Anak ako ng Diyos. Nasa ministry ako. Meron akong church. Meron akong King James Bible. Dapat masaya ako. May mga problema, yes. Pero merong encouragement from the Word of God. Kailangan bumalik tayo sa Panginoon. Makapag-encourage tayo. Kasi hindi natin alam, yung in-encourage natin, isang araw, mag-encourage din sa atin. Sila rin yung gagamitin ng Panginoon to encourage us. Number 1, the reconciliation of the unsaved to God. Number 2,
reconciliation of the Christian to God. And number 3, the last. Reconciliation of the Christian to Christian. Reconciliation of the Christian to Christian. Merong susi para ma-reconcile yung Kristiyano sa kapwa Kristiyano. May susi. Tingnan po natin ang Bible natin, 2 Corinthians chapter number 2. 2 Corinthians chapter 2. Babasahin po natin several verses from verse 1 hanggang verse 10. Sabi ng Bible, "But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness. For if I make you sorry, who is he then that maketh me glad? But the same which is made sorry by me." Kaya kailangan natin ang bawat isa eh. "And I wrote this same unto you, lest when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart, I wrote unto you with many tears." Nakikita po ba natin yung puso ni Apostle Paul? "Not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part that I may not overcharge you all. Sufficient to such man is this punishment which was inflicted of many. So that contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him. For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things." Verse 10, "To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes forgave it in the person of Christ." Now, mahalaga po yung susi. What is the key? Forgiveness. 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 Ito ang sisira ng pamilya, itong sisira ng relasyon, itong sisira ng simbahan kapag walang forgiveness. Kapag walang forgiveness, it is recorded in the Bible. Sabi ng Bible sa verse 11, "Lest Satan should get an advantage of us." Ang gawain ay pasulong, maraming naliligtas, maraming nare-revive, maraming na-challenge. Pero kung merong away-away at walang forgiveness, yung tindera ng gulay sa palengke, ang lakas mong humingi ng tawad. Sa kapwa mananampalataya, hindi ka humihingi ng tawad. Sa ampalaya, hihingi ka ng tawad. Sa okra, hingi ka ng tawad. Sa kalamansi, hingi ka ng tawad. Pero sa kapwa mo, hindi ka makahingi ng tawad. Forgiveness is the key. Pag humingi ng tawad, patawarin. Humingi. Pag nag-sorry,
Okay. Hindi yung nagsusorry. Anong sinusorry-sorry mo? Hindi ko kailangan ng sorry mo. Paano pag hindi humingi ng tawad? Yun nga, mas maganda kahit hindi pa humihingi ng tawad, patawarin mo na! Kaya yung tindera, sabi niya, parating ka pa lang, pinapatawad na kita. Sa atin bilang mananampalataya, mahalaga ang forgiveness. You will never reconcile if you will refuse to forgive. Of course, basihan natin ay salita ng Diyos, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. God doesn't give us this ministry to put down others. Hindi binigay ng Diyos ang ministry of reconciliation para ipahiya ang iba. Hindi ito binigay ng Diyos to criticize others. Hindi ito binigay ng Diyos para maliitin natin sila and to condemn somebody. Hindi binigay ng Diyos ang ministry to spread gossip. Hindi binigay ng Diyos ang ministry para dalhin natin ang mga miyembro doon sa korte, sa barangay. At doon tayo mag-discussion. Nag-away sa barangay kasi area namin to. Hindi, pinuntahan mo, area na namin to. Bisita namin to. Kami sana ang first. Pati ba naman doon, nag-away, no? God gave us this ministry to reconcile. Meron bang naliligtas sa ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Involved ka ba sa soul winning? Nakapag-akay ka ba ng kaluluwa? Nakapag-encourage ka ba ng iba na nanlalamig sa Panginoon? O ikaw mismo personal, meron kang problema with reconciliation with other Christian? Bakit hindi mo patawarin dito sa altar? Kausapin mo ang Panginoon, Panginoon, pinapatawad ko na po siya, Panginoon. Para pag nagkita kayo, nakasmile ka. Hindi yung, there's a welcome here, there's a welcome. Nasaan ba yun? Kung hindi ikaw mismo, nagpatawad ka na. Ginagaya lang naman natin kung ano yung ginawa ng Panginoon Hindi naman sa atin to kasi magaling tayo Kung hindi dahil pinagkaloob na ng Panginoon sa atin, yung ministry of reconciliation. Tayo po tayong lahat. Una po sa ating mga bisita, meron po lalapit sa inyo na church member and church worker. We have guests and visitors na sila po ay nag-decide to follow the Lord in the water baptism. Ang mga kalalakihan po dito po sa F.R. Hernandez Building. Sama po kayo sa kanila. Meron po tayong mga bisita na gusto po namin ibahagi sa inyo ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Dito po ang daan. May isi-share lang po kami, napakahalaga sa inyo. Ayaw po namin makadalo kayo dito at hindi namin na ibahagi ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Yung bisita lang po, hindi po yung member po. Ayan, okay. Sige po, sama po kayo sa kanila. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you po, thank you po. Amen, praise the Lord. Sila po'y kakausapin for salvation. At sa bawat mananampalataya this morning, hindi ko po alam kung saan ang Panginoon nangusap sa inyo sa pamagitan ng mensahe this morning. Pero kung ikaw ay kinausap ng Panginoon and you have that problem in your heart or kailangan ka magpatuloy sa Panginoon, why not settle it right here at the altar? Kausapin natin ang Panginoon. The altar's open.